Ang tapatang Juan Manuel El Dinamita Marquez at Timothy Bradley ay ating pag-usapan yan mga kabaksbol. Ang nooy nagpahirap ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at nagpatulog nito ay tila pinaglaruan lamang ng American legend na si Tim Bradley. October 12, 2013, nagtagpo ang dalawang magigiting na boksingero na parehong tumalo kay Pacquiao. Ang bakbakan ng dalawang ito ay tinaguriang Fight of the Year, kung saan sinasabing mas matindi pa ang sagupaan nilang dalawa kumpara noong nakatunggali nila si Manny Pacquiao. Bago rito ay unang tiniklop ni Bradley ang ating pambansang kamaon na si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng controversial na split decision. At matapos nito, nasundan naman agad ng knockout loss ni Pacquiao mula sa kamay ni Juan Manuel Marquez. Ngunit imbes na makipagharap uli kay Pacquiao, ang dalawang ito ay nagtagpo sila para mapatunayan na kung sino sa kanila ang tunay na magaling. Kapwa mataas ang ring IQ at walang pinagkakaiba na magagaling silang bilang counterpuncher. Nabatid na pabor si Marquez sa experience ngunit lamang din si Bradley pagdating sa agwat ng edad. Pangako pa ni Bradley na pahihintuin na daw niya ang nooy 40 anyos na Mexicano sa paglalaro ng boxing. Samantalang si Marquez naman ay wala na sa isipan nito na pagbigyan pa ng rematch si Pacquiao, kaya naman ay si Bradley na nito ang natipuhan para labanan. Ganun pa man ay hindi din magiging madali para kay Marquez ang bakbakan, kung saan ay may pagkakataon pa na tila pinaglalaruan pa ito ni Bradley sa loob ng luna. Sa oras na nagtagpo na ang dalawa sa loob ng luna, kung saan ay sa unang round ipinamalas na agad ni Bradley ang pagiging agresibo nito habang si Marquez naman ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sa kaniyang mga counter punches. Mapapansin na naging mahirap naman para kay Marquez na makakonekta ng patama kay Bradley sa round 2 dahil sa in and out movement ni Bradley na may kasamang napakagandang footwork. Pagpasok ng round 3 ay naging agresibo si Bradley sa pagpapatama ng kanyang mga jab sa mukha at katawan ni Marquez. Pagdating naman ng round 4 ay unti-unti nang uminit ang dalawa na walang bakanting kamay sa pagpapalitan ng bawat kombinasyon. Samantala pagtungtong naman ng round 5 ay unti-unti nang kumonekta ang mga counter punch ni Marquez. At sa round 6 ay nakontrol na namang muli ni Bradley ang sagupaan dahil sa mabibilis na jab at footwork nito na nagpapahirap kay Marquez. Sa round 7 ay hirap na si Marquez na makakapagpatama ng malinis dahil sa napakahigpit na depensa ni Bradley. Pagsapit naman ng round 8 ay tuluyan ng lumamang si Bradley, samantalang si Marquez naman ay mapapansin na naproprostrate na dahil hirap pa din itong makuha ang kanyang timing. Sa round 9 ay huminto na sa pag-counter si Marquez at naging agresibo na, kaya naman nakakapagpatama na ito ng mga mabibigat na suntok. Sa round 10 ay kapwa naman nagpalitan ng mga mabibigat na suntok ang dalawa na parehong walang takot sa pagkikipagpalitan ng bawat kombinasyon. Pagsapit naman ng round 11 ay na-pressure na si Bradley dahil tila makikitang kinapos na sa hangin ito. Pagdating ng huling round ay kumpiyansa naman si Bradley na siya ang mananalo sa bakbakan, kahit huling-huli na siya sa mga atake ni Marquez dito, na kung saan ay makikita na ibinababa na niya ang kanyang mga kamay na nagpakitang kumpiyansa na ito. Nagtapos ang bakbakan via split decision, pabor kay Timothy Bradley, bagay naman na hindi nagustuhan ni Marquez, kung saan sinisi nito ang mga judges. Sinabing 6 na pagkakataon na daw siyang nadaya dahil sa mga hurado. Maliwanag pa daw sa sikat ng araw na siya ang nagtagumpay sa laban, pero dahil hindi niya nagawang patumpahin si Bradley, kaya ito ang ipinanalo ng mga judges. Mas nakakatakot pa nga daw, sabi niya, ang mga hurado kaysa sa mga kalaban nito.